Hello, magandang hapon uli, 'no. Mabilisan content lang tayo mga men. After nung, utak teleserye series natin, ito medyo seryoso 'to ng konti 'no. Nagva-viral 'to ngayon, eh, yung mga estudyante ng Bestlink, College. Alam niyo 'yon? Panoorin nga natin 'to men. Ano ba itong nangyari dito? Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinimatay ang ilang estudyante ng Bestlink College of the Philippines sa field trip nito sa Bataan dahil sa ilang oras sa paglalakad matapos magkaaberya sa mga sasakyang bus. Ito yung may nakita ako na video na umuusok yung bus, no? Yung parang ito yata yung hindi pinaghandaan. Ito no, pinaghandaan naman pero hindi sapat yung yung ginawa nilang preparation. 'Di ba? Parang bara-bara lang pinlano yung field trip. Imbestiga na ang CHED at pinagpapaliwanag ang paaralan lalo't nauwi sa disgrasya ang field trip nito noong 2017. At nakatutok si Oscar May issue na pala ito noong 2017. Oida. From this to this. Yung oras na ba? 7:45. So yun, kanina pa kami nandito. Hindi pa kami ito yung mga computer engineering. Wala akong load. Dami. Tsaka wala kaming bus na nasasakyan. Sa ganito na uwi ang masesa Ang ng field trip dami. ng estudyanteng ito. Alam mo nung kami ay nag-field trip, batch-batch kami. Pag ganito kadami, siguro pinag-isa lang nila yung event, no? Nagtipid ito sa do sa inarkila nilang venue para isang bayaran lang. Feeling ko. Pag ganun kadami, kami nga noon nag-field trip kami, naalala ko, wala pa kami 50. Tapos susunod na batch, ganun din. Susunod na batch, ganun din. Hindi yung, ang nangyari dito, pinag-isa siguro nila, no? Pero tingnan natin. Ng Bestlink Colleges of the Philippines na idinao sa Hermosa, Bataan noong January 26. Sa kanilang hiling, itinago namin ang kanilang mga mukha at binago ang kanilang mga boses para protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Alas 6:30, makaraang matapos ang programa na ginanap sa isang resort noon, nagkaabirya daw ang mga estudyante noong uwian na. Marami raw kasi sa mga bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City, sa ibang barangay pumarada. Kaya marami sa mga estudyante napilitang maglakad ng ilang kilometro sa Hindi pag-uwian, dapat darating yung bus. Delikado ito, ba't hinayaan nila yung mga estudyante na magganyan? Hindi ba nila naiisip na responsibilidad nila yan? Sila yung pinagkatiwalaan ng mga magulang niya. madilim na highway. Time check, 9:14 p.m. Nung unay, nagagawa pang magbiro ng mga estudyante sa kanilang sinapit. Tara, Death March. Bataan Death March. Pero kalaunan, Ano na oras na, may trabaho pa bukas. ilan sa mga nakakita sa mga estudyante naawa at nag-alok ng tulong at inumin. Talaga naman nakakaawa yan. Diba? Kung mag-uutak teleserye ako, sa ganyan na. Kasi talagang hindi naman nila kasalanan yan eh. Isa si Tony, di niya tunay na pangalan sa mga estudyanteng napilitang maglakad patungo sa mga bus na sasakyan pauwi. Sabi nung MC doon na first come first serve, kung sino yung unang makabuo or makapasok sa isang bus na merong 48 na katao is makakalis agad. Ayos no? First come, first serve. Ginawang istasyon ng Kay bus. Tony, tumagal daw ng kulang-kulang 4 na oras ang kanilang paglalakad. Di pa po ako nakakalahati nung 7 p.m. hanggang 8 p.m. Marami na po ako nakitang nahimatay. 3 hanggang 4 na po yung nakita kong kinuha ng mga rescuer para bigyan ng first aid. Isa sa mga muntik umanong himatayin ay si Roy, di niya tunay na pangalan. Nahihirapan na po ako huminga tapos nagdadagawa na po yung paningin ko sa pagod po. Kasi po, ilang oras na po kami naglalakad pa. Kapag halimbawa nagkaharap-harap bigatan nyo pa. Sabihin mo yung halos hindi ka na makahinga. Halos gumagapang ka na para talaga maparusahan yung
Pagod na po kami. Gutom po din po. Buti nilang umano at may mga residenteng nahabag sa kanila. Gladly yung mga resident ng Bataan is nagbibigay sila ng mga tubig, nagbibigay sila, nagpapalabas sila ng mga Mabait galon. nila, no? Then yung iba po is naglalabas ng kaldero, nagbibigay ng ulam. Na-appreciate namin yung kabutihang loob ng mga taga-Bataan. Kakahiya, no? Nagkalat pa sa Bataan yung best link. Parang lalo pang pinakita na irresponsible talaga yung school na yan. Matinding pag-aalala naman ang naranasan ng ina ng isa sa mga estudyante na itago na lang natin sa pangalang Feli. Madaling araw na raw kasi noon Yung matatakot dyan sa mga yan. Di ba? Diba? Kung ako dyan, talaga magpapakilala ko kung sino ako eh. Joke lang. hindi dapat kayo, kasi wala kayong kasalanan eh. Di ba? May mga evidence naman, may nag-viral namang video na talagang pinabayaan lang yung mga bata. Habang naglalakad nga, wala namang nakita doon na parang professor or Di ba? di pa nakakauwi ang kanyang anak. Dapat 10 PM nandito na sila sa bahay, yung pinirmahan namin. Tapos may pinirmahan pa pala. Nagdala na kami Diba? sa kanya. Pagdating niya, sobrang pagod niya, sobrang gutom na gutom. Sa isang Inaabot daw ng 4 na oras. Pucha, 4 hours. Di ba? Pinaglakad nyo na 4 na oras, men. Ano ba? Talaga yan. pahayag, sinabi ng Commission on Higher Education na masusi nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Kaugnay nito, nag-issue na raw ang CHED ng show cause order laban sa paaralan. Sinadya namin ang campus ng Besling College sa Quezon City, pero ayon sa gwardiya, wala raw pasok at walang pwedeng kumausap sa amin. Ang Quezon City LGU Nandiyan yung sa loob, nagtatago lang. na may sakop sa paaralan, sinabing magsasagawa rin ng investigasyon kaugnay sa insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kontrobersya ang eskwelahan dahil sa field trip. Taong 2017, nauwi sa trahedya ang field trip sa Tanay Rizal ng Besling College of the Philippines Quezon City Campus. Ang isa sa mga bus na sinasakyan ng mga estudyanteng papunta sa kanilang medical and survival training. Nawala ng preno sa kurbadang bahay. Ito, accident talaga ito. Accident ito. Hindi ko pwedeng, kung ako hindi ko pwedeng isama sa nila yan, sa dapat sisihin, di ba? Kung ako kasi wala naman may kagustuhan nito eh. At saka hindi naman pinlano yung maaksidente yung bus eh. Pero yung kasi nangyari dun sa pwedeng naiwasan yun, avoidable yun eh. Dahil kung maganda ang plano mo, hindi magkakaganon. Pinag-isa nila, feeling ko kasi, yung bayad sa venue niya, nagtipid. Isang araw lang ang binayaran nila. So doon sa isang araw na yun, kailangan nandun na lahat. Di ba, men? Agi ng kalsada. Bumangga May pa nga yan eh, may kwento pa nga yan na ito dito sa isang news. Hinimatay at sumakit ang mga paa ng ilang estudyante mula sa Besling College of the Philippines sa Quezon 4 na oras ka ba namang City. Napauwi na mula sa kanilang foundation day na ginanap sa isang resort sa Hermosa, Bataan nitong linggo. Madilim at maalikabok na daan ang Tapos yung ang masakit pa nito, yung resort pa na yun, baka mamaya pag mamay-ari pa ng school yun. Or nung may-ari ng school. Conflict of pilit na interest. nilakad ng mga estudyante. Ang iba, Delikado yan, oh. lakad ng hanggang 3 kilometro mula sa resort dahil sa layo ng kinaroroonan ng bus na kanilang sasakyang pauwi. Sabi ni Alias Ramon, isang estudyante na nakapanayam ng ABS-CBN News, hindi na kinaya ng bus na lumapit sa resort dahil matarik at masikip ang daan papunta rito. Pagdating po namin sa sa National Highway po, nakipag-aguan po kami sa sa ibang mga courses. Sumakay na po kami sa sa isang bus na hindi po namin ka department. May mga kaklase po kaming naiwan, ganyan. Tapos inabot po sila ng madaling araw, hinaharang po sila sa highway, and then nagpalipas po sila ng gabi doon sa Bataan. Hindi po sila ina-accommodate masyado ng resort kasi hindi na po kaya. So nakitulog po yung iba sa kung saan-saan. Libo-libong estudyante umano ang pumunta sa Foundation Day at pinapirma rin sila. Hindi ba, field trip mo, Foundation Day? Kailangan talaga isang araw lang talaga yan. 'Di ba?
Oo nga naman, Foundation Day isang araw. Pero pwede rin naman i-extend yan eh. Kung sobrang dami niyan, oh. Dami. ng waiver para dumalo dito. Ang masaklap, lantad sa initan ang mga estudyante habang isinasagawa ang mga aktibidad. Naglakad po kami ng ng 3 kilometers. Yung iba po nagbe-breakdown na lang po sa daan. Hindi po namin alam kung saan pupunta pero dinerecho lang po namin. We are hoping po na sana mapanagot po talaga yung nasa administrasyon. The students never deserve this kind of treatment. Inilarawan naman ng isang estudyante ang kanilang ilang oras na paglalakad bilang death march, lalo't pagod at wala pang kain ng ilan sa kanila pagkatapos ng Foundation Day. Kinonde na rin ng isang alyansa ng mga estudyante ang BestLink. Hindi dapat nakokompromisa ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante sa kahit anong sitwasyon, most especially in school-initiated Stand tayo, NPA yan. Joke lang. Joke lang ha. and school sanctioned activities. So clearly po, ito ay violation ng students' rights and welfare. Ipinagpapaliwanag ng Commission on Higher Education ang BestLink, lalo't na pag-alamang hindi umano ito nagsumite ng required documents sa Regional Office ng CHED sa NCR. Kasama na ito sa iniimbestigahan ng komisyon. Teka, bakit ngayon nyo lang mauungkat yan kung kailan may nangyaring kagaguhan? 'Di ba? Lalo't batid ng CHED na hindi ito ang unang beses na nagsagawa ang BestLink ng hindi otorisadong aktibidad sa labas ng kanilang campus. Noong 2017, So ito nga yun, So mga men, meron pa ditong mga accounts ito unang-una ito, basahin dito na yung post. Ito pinost ni Emeline Marshall Cano. Unang-una sa lahat, OFC. May karapatan kami magreklamo. Ay! Same school ba to? BestLink din ba to? Oo, mukhang BestLink din to. Sabing ganun do sa text message, good morning everyone. Mayor, please tell your section. Please avoid sending videos and comments na hindi masyado magaganda. Yes, medyo nahirapan tayo sa pag-uwi. Even your professors. Diba? Ganun talaga. No, hindi ganun talaga. Lalo na kung may may plano dapat kayo, hindi magiging ganun. Anong ganun talagang pinagsasabi nitong tangang to? Sometimes things happen the way we're not expecting. Meron man ganito, dapat minor lang. Ito, sobra talagang kapabayaan ito, men. I'm so sure yung mga high officials nyo, may kanya-kanyang sasakyan yan. 'Di ba? Ang sarap ng buhay ng mga yan na nakasakay sa van. 'Di ba? Sa mga private vehicles nila. Yung mga estudyante nyo, hayaan nyo na lang. Diba? Ganun talaga sometimes things happens the way we're not expecting. What's important is nag-enjoy tayo doon. And may thrill pa pauwi, may thrill daw. Don't forget that you are a criminology. Wala yan pag mag-training na kayo. Walang iyakin sa criminology. Tama ako, di ba? Mga krim tayo at wala akong estudyante na iyakin, lahat matikas. Tama, Mayo? Gago! Pinagsasabi mo. 'Di ba? Responsibilidad mo 'yan. Hindi naman kayo nagte-training ng biruin mo, gagaguhin pa yung yung estudyante na walang iyakin. Tapos ito pa, napag-alaman na itong post na to, basahin natin. 'Di ba may option na hindi ka sasama? So sabi dito sa post na to, these instructors, professors, faculties from BestLink College really used academic requirements to threaten and eventually academically coerce their students to participate in an off-campus Foundation Day event where they are required to pay a hefty amount just for them to pass an academic requirement, which is completely unethical, 'di ba?
I can bet that these faculties or universities, blah, blah, blah. Kasi dito, nakalagay dito sa, ano na to, unethical nga naman nito. Lahat ng sasama sa foundation exempted sa prelim project at we 1 and 2 activities. Sa mga hindi mag-join, ito yung gagawin nila. Prepare 20 literature and 20 studies per problem, sub-problem and variable. Di ba? Parang nananadya na lang eh. Need synthesize and strictly handwritten. Parang gago, no? Parang tanga lang. So, bale, ang gagawin ng mga hindi sasama, maghanap ng tig 20 literature and 20 studies as stated sa announcement. Per variable po, ha? So, halimbawa, kung meron, wala na. Kung meron, nakalagay, kung meron kayong 6 variables sa inyong research, 120 literature and 120 studies ang total gagawin ninyo. Joke ba yan? Hindi po. Kaya pag-isipan nyo maigi. Saka take note, sulat kamay yan in case di nyo naintindihan ang handwritten. Parang ano, no? Talagang dudurugin nila yung ano, yung mga hindi sasama. Dapat talaga maparusahan to. 'Di ba? Sabi nung nag-comment, natawa ako dito sa comment eh. Sabi, inang prof yan, siguraduhin mong babasahin mo yan ha. Oo nga naman, siguraduhin niyang babasahin niya lahat yan, di ba? Sabi nitong isa, best sample ng corrupt yan ang resulta pag di ka sumama, magdusa ka or sasama ka pag may pondo na makuha, para may pondo na makuha, pera lang mindset. Ba? Pa-reveal naman ng name niyan para maiwasan. Oo nga, no? Parang corruption nga rin naman yun, ano? Parang, let's say, pag sa government natin, kung hindi ka makikisama sa amin, mahihirapan ka. Parang ganun yung message na pinaparating eh. Di ba mga men? Hayop pa, no? Susundan ko nga to kung ano yung kahihinat na nito. Si Sampaguita girl, wala nang ano eh. Wala nang balita. Ano kaya nangyari doon, no? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang sa baba kung ano masasabi nyo regarding this. Maraming salamat po. Bye-bye.